Hello po sa inyo lahat, sa aking po mga kapatid diyan sa Quezon City, Commonwealth, sa sambayan na ni Pastor Nenel, at sa kanyang may bahay na Sister Rose, kasama ng kanilang 4 na anak. Yan po ay Gakutang family, at gayon din ang aking mga kapatid sa pananampalataya diyan sa Jesus the Only Way Family Church. Magandang araw sa inyong lahat. And I hope that you are in a good situation, even we have a lot of problem in our environment, especially the disease, yung pandemic disease na hanggang sa ngayon ay nananatili pa rin sa buong daigdig, maging sa ating bansa. Anyway, ganun pa man, alam natin na napakabuti ng Diyos, na hindi niya tayo pinapabayaan sa kabila ng maraming problema, maraming mga lumalaganap na sakit, iba't ibang mga pangyayari sa buong daigdig. Napakabuti pa rin ang Panginoon. Hallelujah. At nananatiling mabuti ang Diyos sa ating lahat. Na hindi niya tayo inaalaw na magkaroon ng mga ganitong problema sa pang-araw-araw natin na pamumuhay at pananampalataya sa ating Diyos. Amen. At sa oras na ito, nais kong magsimula sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Bago po ako magsimula sa pangangaral, pagbabahagi ng salita ng Diyos, ay nais ko po munang hilingin ang bawat isa na pangunahan tayo ng Diyos. Bigyan tayo ng Diyos ng guidance, at ang kanyang banal na Espiritu ay patuloy na kumilos sa ating kalagitnaan. Doon po sa mga nakikinig at naabot ng tinig na ito, maraming salamat sa inyong lahat. Hallelujah. Hallelujah. Sa patuloy na pagsubaybay ninyo, sa pagsunod ninyo, sa patuloy na pag-aaral, pagbabahagi ng salita ng Diyos, ng Jesus the Only Way Family Church Ministry. Tayo pong lahat ay manalangin. Hilingin po natin sa Panginoon na tayo pangunahan. Amang Diyos na banal at dakila sa lahat, sa oras na ito, Panginoon, patuloy po kaming lumalapit, O Diyos, sa iyong trono, sa iyong kaharian, sa magitan, Lord, ng pananalangin ito, God. Hallelujah. Diyos, aming banal na Diyos, siya sa atin mo po ang aming buhay, Panginoon, ang aming kaluluwa, ang aming puso, Panginoon. Ano man, Lord, ang mga pagkakasalang nagawa namin, O God, linisin mo po kami, Panginoon, upang sa aming pagharap namin sa iyo, God, sa oras na ito ay makasumpong ka ng biyaya, Panginoon, at kuluguran, O Diyos, sa aming pamumuhay espiritual, sa aming paglilingkod sa iyo. Maraming salamat, Lord, sa paglilinis mo sa aming mga kasalanan, sa aming kaluluwa, O Diyos, at sa pagpapatawad mo, Panginoon God, sa aming mga kasalanan. God, patuloy mo pong itala ang aming pangalan sa aklat ng buhay, Panginoon, O Diyos. Hallelujah. God, sa oras na ito, inihiling ko, God, na kami po ipatnubayan mo at samahan mo kami, God, sa aming pagkakatipon. Sa oras na ito, yung pagpalain, Lord, ang iyong banal na salita na aking pong ipapahayag, ibabahagi, O Diyos, sa bawat isa. Na ang bawat nakikinig at makikinig, Panginoon, at naabot, Lord, ng pangangaral na ito, O Diyos, ay maging pagpapala, Panginoon God, sa kanilang buhay. Maging isang kalakasan, kapangyarihan, Panginoon Diyos, ang iyong banal na salita sa bawat isa sa amin. At naway hiniling po namin, Lord, ang iyong kapangyarihan, God, na ibaba mo, God, sa aming kalagitnaan at patuloy kang mangusap sa bawat isa sa amin. Buksan mo ang aming puso, tanggapin, O Diyos, ang iyong banal na salita, at buksan mo, Lord, ang aming isip at bigyan mo po kami, Panginoon, ng karunungan, pangunawa, upang lubos naming maunawaan ang iyong banal na salita, O Diyos, sa oras na ito. Ang tagumpay, Panginoon, inaangkin namin, O Diyos, ang pasalamat, ang kaluwalhatian, ang mataas na papuri at pagsamba, Panginoon, na ipinagkakalob namin, binabalik namin sa iyo lamang, O Diyos. Ito po ang aming samig dalangin na may pagpapala, O Diyos, at pasbaas mula sa iyo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Hallelujah. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Inuulit ko, isang magandang araw po sa inyo lahat. At ako po'y natutuwa muli na makapagbahagi ng banal na salita ng Panginoon. Ito po'y isang kagalakan para sa akin, O Diyos, at isang malaking kapaki-pakinabang na bagay para sa Panginoon. Amen.
Hallelujah. Anyway, hindi na po tayo magtatagal. Nais ko na pong ibahagi sa inyo ang ikalimang karakter o nature ng Panginoon. Tayo po, tandaan po natin, tayo po ay nag-aaral patungkol sa God is a balanced being o yung pagkakapantay ng Diyos, ang pagiging pantay niya o balanse niya bilang isang Diyos. Hallelujah, sa kanyang mga anak. Sa pagdidesisyon, sa paghatol, sa pag-ibig. Unang-una nga dyan, ang Diyos bilang isang Diyos na balanse, siya po ay holy. Pangalawa, ang Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos po ay tapat o faithful. Ang Diyos po ay merciful. Siya po ay mahabagin. At ang ikalima po, ang Diyos ay matuwid. Amen. Yan po ang ikalimang karakter na bibigay ko, ipapahayag ko sa oras na ito. Amen. God is just. Amen. Nasabi ko po sa inyo, ang Diyos ay banal. Pero hindi po natatapos doon ang kanyang pagiging banal. Hindi po siya isang kompromisong Diyos. Amen. Sapagkat siya rin po ay marunong humatol, siya po ay just. Amen. Bagamat siya ay pag-ibig, hallelujah, God is love. Subalit makikita natin doon, hindi lamang pag-ibig ang pinapairal ng Diyos, hallelujah. Kundi siya po ay matuwid, siya po ay banal, siya po ay mahabagin. Amen. Hindi niya inaalaw ng tao ay manatili sa pagkakasala. Bagamat mahal niya ang tao, mahal niya ang mga taong nagkakasala. Hallelujah. Pero hindi po yun natatapos doon. Sapagkat ang pagkakasala, sabi sa Roma 6:23, for the wage of sin is death, but the gift of God is eternal life. Ngayon may kampatan pong parusa o punishment para doon po sa mga taong nagkakasala. Pero hindi po nangangahulugan ang tao ay nagkakasala, automatically hahatulan ng Diyos. Hindi po. Meron pong procedure yon. May process po. Kaya ang Diyos po ay banal. Amen. Matuwid siya pag humatol. Hallelujah. Hindi niya hinahatulan ng tao karako. Impyerno ka na kagad pag ikaw ay nagkasala. Hindi po ganoon ang Diyos. Meron pong habag ang Diyos. Amen. Kaya makikita po natin doon yung pagiging balanse ng Diyos. Siya po ay holy. Siya po ay pag-ibig. Siya po ay tapat. Siya po ay mahabagin. At siya po ay matuwid. Amen. Hallelujah. Ang pag-aaralan po natin ngayon at bahagi ko ay yung panghuling karakter o katangian ng Diyos patungkol po sa pagiging balanse niya. God is a balanced being. And we are proceed to fifth character of God as a balanced being. The last one is God is just. Amen. Basahin po natin ang Deuteronomy chapter 32 verse 4 po. Ang sabi po rito sa Deuteronomy chapter 32, verse 4. Ganito po ang pagkakasabi. Siya ang bato, ang kanyang gawa ay sakdal, sapagkat lahat niyang daan ay kahatulan. Siyang Diyos na tapat at walang kasamaan, matuwid at banal siya. Amen. Dito po ay tinawag na bato ang Diyos. Amen. Ibig sabihin, mga bato siya po matigas, matatag. Kapag nagdesisyon, hindi na mababago. Amen. Subalit, kahit meron po siyang nature na gano'n, siya po ay rock. Sabi rito, He is the rock. Siya po ay isang Diyos na tapat at walang kasamaan. Siya po ay matuwid at banal. Amen. At makikita po natin dito na bagamat siya kanyang pagiging isang matigas. Amen. Natin Diyos. Amen. Hindi mo mababago yan. Hindi mo matitinag. Meron po siyang katangian na matuwid, siya po ay just. Amen. Hindi po nananatiling ganun ang Diyos na humahatol sa isang tao na bibigyan agad ng punishment. Amen. Parurusahan ka agad ng tao. Hindi po ganun ang Diyos. Siya po ay just. Amen. Matuwid po siya. Pagka humatol po siya sa isang taong nagkasala o sa isang makasalanang tao, pag humatol po siya po ay
just o matuwid. Ang kanyang paghatol po ay matuwid. Yan po ang sinasabi sa Deuteronomy 32 verse 4. Sa English po, He is the rock, His work is perfect. Ibig sabihin, perfect ang kanyang gawa. For all His ways are judgment, a God of truth and without iniquity, just and right is He. Amen. Siya ang bato, ang kanyang gawa ay sakdal sapagkat lahat niyang daan ay kahatulan. Isang Diyos na tapat at walang kasamaan, matuwid at banal siya. Yan po siya. Basahin natin sa Psalms 19, verse 9. Psalms 19, verse 9. Mga awit, Kapitulo 19, talatang 9. Sabi po rito, ang takot sa Panginoon ay malinis, na manatili magpakailanman. Ang mga kahatulan ng Panginoon ay katotohanan at lubos na matuwid. Amen. Ang takot sa Panginoon ay malinis, sabi na nananatili magpakailanman. Ang mga kahatulan ng Panginoon ay katotohanan at lubos na matuwid. Kaya pag ang Diyos po ay humatol sa isang tao, ay matuwid po. Amen. Matuwid. At po katotohanan, lubos na katotohanan at lubos na matuwid. Yan po ang sinasabi rito sa Psalms 19, verse 9. Sa English po, ang sabing ganyan, the fear of the Lord is clean, enduring forever. The judgment of the Lord are true and righteous altogether. Na kapag umatol ang Diyos, yun po ay totoo at matuwid. Lahat matuwid. Lubos na matuwid. Amen. Amen. Sapagkat ang Diyos po ay hindi nagkakasala o hindi po siya nagkakasala kailan paman. And yan po sabi sa Psalms 19, verse 9. Our God is just and righteous and will mete out just judgment to each individual. Amen. Hallelujah. Ang ating Diyos ay makatulungan, matuwid, at nagbibigay siya ng matuwid na paghatol sa bawat isa. Amen. Wala po siyang kinikilingan, wala pong discrimination sa Diyos. Kapag ang isang tao ay nagkasala, bagamat siya ay pag-ibig, bagamat ang tao ay mahal niya. Subalit, ang Diyos ay galit sa kasalanan. Dahil ayaw niya ng kasalanan, nagmumuhi po siya sa kasalanan. Kaya ang tao kapag nagkasala, ay binibigyan niya ng binibigyan niya ng pagkakataon na magsisi. Hallelujah. Hindi po si Diyos na umahatol kagad. Pag nagkasala ang tao, bibigyan niya ng parusa kagad, papatayin niya, impyerno ka kagad, hindi ganun. Ang Diyos po ay matuwid. Amen. Ang Diyos po ay banal. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, ang kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Kristo, ay binigay niya sa atin para siyang sumalo ng ating mga pagkakasala at maligtas tayo sa tiyak na kapahamakan sa impyerno. Amen. Dahil po sa pag-ibig ng Diyos. At dahil po sa pag-ibig ng Diyos, hallelujah, nagbigay ang Diyos ng karapatang pag-ibig, hallelujah, sa magitan ng kanyang pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Amen. The judgment of the Lord are true and righteous altogether. Our God is just and righteous and will mete out just judgment to each individual. Amen. Ang ating Diyos ay makatarungan at matuwid at nagbibigay siya ng matuwid na paghatol sa bawat isa. Sa Isaiah 45, talatang 21, Isaiah chapter 45, verse 21, ang sabi po rito, verse 21, ang sabi po rito, ni Isaiah, ni Prophet Isaiah, kayo yung mga pahayag at mga pasapit, oo, magsanggunian silang magkakasama. Sino nagpapakilala nito mula ng mga unang panahon? Sino nagpahayag niyaon ng una, hindi baga ang Panginoon? At walang Diyos liban sa akin, isang garap na Diyos at tagapagligtas. Walang iba liban sa akin. Ayun po ang sabi ni Propeta Isaiah. Dito, ipinapaliwanag ni Propeta Isaiah sa mga Israelita na walang ibang Diyos. Sapagkat yung mga ibang lahi, yung mga kalapit bansa nila ay gumagawa ng mga Diyos-Diyosan. Kaya ang sabi rito ni Isaiah,
elaborate niya sa mga Israelita na walang ibang Diyos. Hallelujah. Sabi niya, hindi baga ang Panginoon at walang Diyos liban sa akin, isang ganap na Diyos at tagapagligtas. Di po ay binanggit ni Propeta Isaiah yung tinatawag nagganap, yung just. Amen. He is just, God is just. Wala pong ibang Diyos at walang isang ganap na Diyos at tagapagligtas. Walang iba liban sa akin, sabi ni Propeta Isaiah. Ang sabi ng Panginoon. Hallelujah. Kaya makikita po natin dito na ang Diyos ay ganap o ang Diyos ay matuwid. Amen. Namumuhay siya sa kasalanan, ayaw niya nang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa Kanya. Amen. Siya po ay tapat. Siya po ay jealous God. Katulad ng pag-aralan natin ng mga nakaraang buwan, God is jealous. You know how to jealous. Katulad ng ating character. Amen. At siya po ay matuwid na Diyos. Amen. There is no God else beside me, a just God and Savior. God being just, righteous, and holy must act in a manner that is just, fair, and upright. Amen. And sabi, ang Diyos na makatarungan, matuwid at banal ay dapat kumilos sa isang paraan na makatutugon, patas at matuwid. Amen. Yun po yung sinasabi. Ang Diyos na makatarungan, matuwid at banal ay dapat kumilos sa isang paraan na makatarungan, patas at matuwid. Kaya makikita natin po dito na kapag ang Diyos ay nagdesisyon, it's fair po. Balanse po siya. Kaya God is a balanced being. Hindi po siya yung nagdidesisyon na hindi niya po pinag-aaralan. God knows everything. He has full knowledge. Alam niya lahat ng bagay, kung ano yung future, kung ano yung present. Hallelujah. Alam niya po yan. Kaya ang Diyos po ay pag gumawa ng isang bagay ng desisyon, ang Diyos ay matuwid at banal. Hallelujah. Kumikilos sa isang paraan ng makatarungan, patas at matuwid. Amen. Kaya wala po tayong masasabi sa pagiging balanse ng Diyos. Amen. Hallelujah. The Lord is the God of knowledge, and by Him actions are weighed. Basahin po natin sa 1 Samuel chapter 2 verse 3. Ang sabi po rito chapter 3. Kung meron po kayong mga aklat, napaka-importante po nun. No? Lalo na sa panahon natin ngayon, libre-libre po tayo na magbasa ng Bible. And that is what is one of the purpose of God. Amen. Hallelujah. Sa panahong ito ng pandemic ay nagkakaroon tayo ng pagkakataon na magnilay-nilay, mag-meditate ng salita ng Diyos. At meron po tayong mga Bible, basahin po natin palagi. Amen. Humingi po tayo ng guidance sa Holy Spirit. Hallelujah. Sabi po rito sa 1 Samuel chapter 3, verse 1 Samuel chapter 2 verse 3. Ang sabi po rito, Prophet Samuel, huwag na kayong magsalita ng totoong kapalaluan. Huwag mabuka ang kahambugan sa inyong bibig, sapagkat ang Panginoon ay Diyos ng kaalaman at sa magitan niya sinusukat ang mga kilos. Amen. Ang sabi rito, Propeta Samuel, huwag na kayong magsalita ng totoong kapalaluan. Huwag mabuka ang kahambugan sa inyong bibig. Ang sabing ganyan. Sapagkat ang Panginoon ay Diyos ng kaalaman at sa magitan niya sinusukat ang mga kilos. Dito po makikita natin, sabi ni Propeta Samuel, no? Alam ng lahat ng Diyos. Alam ng Diyos ang lahat ng bagay. Maging ikaw at ako ay nakikilala niya. Hallelujah. Kaya magkaroon po tayo ng takot. Huwag tayong magsalita ng mga pagmamataas sa ating bibig. Sapagkat alam ng Diyos at sa magitan niya sinusukat yung mga kilos natin. Alam ng Diyos yung mga kilos natin. At sa magitan ng ating pamumuhay, sa magitan ng ating mga kilos, sa magitan ng mga gawa, sinusukat tayo ng Diyos. At sukat na tayo ng Diyos. Alam na ng Diyos yan. Amen. Hallelujah. Ulitin ko po, sabi niya, huwag na kayong magsalita ng totoong kapalaluan. Ibig sabihin tayo magsasalita ng puro kahambugan, kayabangan, yung kapalaluan, amen, yung masyadong abusado, yan, at
huwag mabuka ang kahambugan sa iyong bibig. Ngayon, magsasalita ng kayabangan. Amen. Masyado natin, tinataas natin yung ating sarili. Nagsasalita tayo ng mga bagay na hindi naman katotohanan para lamang itaas ang ating sarili. Ayaw po ng Diyos niyan. Sapagkat ang Panginoon ay Diyos ng kaalaman. Alam ng Diyos. Amen. At sa magitan ay sinusukat ang mga kilos. Amen. Kaya dito po makikita natin na ang Diyos po ay matuwid. Amen. Alam ng Diyos ang lahat ng bagay. Ang Diyos ay matuwid kapag humatol. Amen. Ang sabi rito, at sa pamagitan niya ay sinusukat ang mga kilos. Ibig sabihin, mini-measure na, tinitimbang na ng Diyos yung mga kilos natin, yung mga pananalita natin, kung ano man yung mga bagay na nakikita sa atin ng Diyos. Amen. Meron na po, sinukat na po yan ng Panginoon. At nasusukat niya po yan. Amen. Hallelujah. Alam na po ng Diyos ang lahat ng bagay. Wala po tayong maitatago sa Kanya. Amen. Hallelujah. The Lord is a God of knowledge, and by Him, actions are way. Yan po, yung sinasabi ko kanina na ang Diyos, ang Panginoon, isang Diyos ng kaalaman at sa magitan niya, yung mga kilos natin ay sinusukat. Amen. Alam na po ng Diyos ang lahat ng bagay sa atin. Wala po tayong maitatago, wala po tayong mailigihim. Ang lahat po ay batid ng Panginoon. Amen. God has foreknowledge. So Genesis chapter 18 po, verse 25. Chapter 18, verse 25. Ang sabi po dito sa Genesis chapter 18, verse 25, malayo nawa sa iyo ang paggawa ng ganito, na ang banal ay iyong patayin kasama ng masama. Ano ba't ang banal ay mapara sa masama? Malayo nawa ito sa iyo, di ba? Gagawa ng matuwilang hukom ng buong lupa. Dito po ang nangungusap po ay si Abraham. Si Abraham, ang Diyos po ay bumaba sa lupa at inutusan niya yung dalawang anghel na pumunta kay Abraham at i-inform si Abraham na ang Sodoma at Gomorra ay kanyang gugunawin sapagkat nakaabot na yung kasamaan sa kanyang harapan. Amen. Basahin po natin sa 22 at sabi 21. Basahin natin ng 21. Ay bababa ako ngayon, titignan ko kung ginawa nga ang ayon sa sigaw na dumarating hanggang sa akin. At kung hindi aking malalaman, at ang mga lalaki ay nagsilay roon at nagsitungo sa Sodoma, datapot si Abraham ay nakatayo pa sa harapan ng Panginoon. At lumapit si Abraham at nagsabi, ang mga banal ba ay iyong lilipuling kasama ng mga masama? Kung sakaling may 50 banal na sa loob ng bayan, lilipuli mo ba at di mo patatawarin ang dakong iyon? Yaon, alang-alang sa 50 banal na sa loob ni Yaon. Malayo nawa sa iyo ang paggawa ng ganito, na ang banal ay iyong patayin kasama ng masama. Ano ba't ang banal ay mapara sa masama? Malayo nawa ito sa iyo. Di ba gagawa ng matuwidang hukom ng buong lupa? Yan po. Ang kwentong ito ay patungkol po sa pagbaba ng Panginoon sa lupa. Sinabihan niya si Abraham ang Sodoma at Gomorra ay kanyang gugunawin dahil nakaabot na ang kasamaan sa kanya. Amen. At dito po nakipagbargain si Abraham sa ating Diyos, sa ating Panginoon. Sabi niya, kung mayroong 50 na mabuti, banal, sa lugar na yon, gugunawin mo ba dahil lang sa 50? Sabi ng Panginoon, hindi, dahil sa 50. Hanggang sa dumating sa 5, ganyan, 2, ay nakipagbarginan. At dito po ay sinasabi rito sa 25, hallelujah, tinatanong niya yung Panginoon, tinatanong niya ang Diyos. Yan. Papatay mo ba yung lugar na yon kung may 50 roon? Amen. Sabi niya ganyan, malayo nawa sa iyo ang paggawa ng ganito na ang banal ay yung patayin kasama ng mga masama. May sapagkat doon po sa lugar na yon, doon po nakatira si Lot at ang kanyang pamilya. Meron po siyang 3 anak at ang kanyang asawa. At alam po natin ang kwento, ang nangyari sa kwentong ito sa asawa ni Lot. Amen. Hallelujah. Iniligtas ng Panginoon
ang kanyang pamilya, ang kanyang 3 anak, at ang kanyang asawa. Subalit, ang Diyos ay nagbigay ng instruction na huwag kayong lilingon. Amen. Ano man ang marinig ninyo, ano man ang masaksihan ninyo, huwag kayong lilingon. So, once na kayo lumingon, magiging haliging asin kayo. At sa kanyang pagtakas, hallelujah, alam po natin ang kwento sa kanyang pagtakas, hindi nakatiis yung kanyang asawa, lumingon. At yun po, naging haliging asin. Amen. Ayun po. Kaya dito po, sabi po rito tinatanong ni Abraham, ang ating Panginoong Diyos, na sabi niya, di ba gagawa ng matuwid ang hukom ng buong lupa? Di po ay tinutukoy ni Abraham na ang Panginoong Diyos ay isang matuwid. Pag siya po ay humatol, nagbigay ng judgment o hukom, siya po ay matuwid sa paghatol. Hallelujah. Amen. Malayo nawa sa iyo ang paggawa ng ganito, na ang banal ay yung patayin kasama ng masama. Amen. Sapagkat doon po sa lugar po ng Sodoma at Gomorra ay talagang napakasama ng mga tao. Lalaki, pumapasok sa kapwa lalaki. Hallelujah. Andun po yung tinatawag na homosexual. Andun po lahat ng nangyayari kung nakikita natin sa ating paligid ngayon, sa ating buong tigdig na they allow excuse me po, yung mga pagbabakla, yung pagtutumboy, yan po ay hindi kasulugod-lugod sa Diyos. Amen. Makikita po natin yan, mababasa po natin sa Roma. Mababasa po natin about the homosexual, lesbianism, at marami pang iba, yung pagtatransfer ng kasarian. Hallelujah, yan po ay hindi kalugod-lugod sa Diyos. Amen. Yan po ay galit ang Diyos sa ganyan, sapagkat ang nilikha ng Diyos ay lalaki at babae lamang. Wala pong tumboy at wala pong bakla. Amen. Hallelujah. Nagkaroon po ng mga ganito dahil sa pagpasok ng kasalanan. Ng kasalanan sa sanlibutan. Dinaya niya ang tao. Dinaya ng Diablo, dinaya ni Satanas ang tao. Ni-reverse niya yung plano ng Diyos. Hallelujah. Para ang tao ay hindi maligtas. Amen. Gumawa siya ng tumboy, gumawa siya ng bakla, at kung ano-ano pa yung tinatawag na GBLMT ngayon. Amen. Hallelujah. Ayun po. Hindi po kalugod-lugod sa Diyos yan. Amen. Kaya may mga nagtatanong, paano kung meron kang anak na ganito? Hallelujah, meron kang kamag-anak na ganito. Hindi ko po sinasabi na ang bakla, ang tomboy, o mga lesbianism, kung ano-ano pang mga GMLT na yan. Hallelujah, hindi maliligtas. Maliligtas po yan kapag tayo po ay nagsisi, tayo po ay nagbalik loob sa Diyos, at tanggapin natin kung sino tayo sa harapan ng Diyos at kung ano ang pagkatao natin. Hallelujah. Tandaan po natin ang Diyos ay gumawa lamang ng isang lalaki at isang babae. Amen. Subalit dahil sa pagpasok ng kasalanan, hallelujah, ni-verse ni Satanas yung kalooban ng Diyos parang tao po ay hindi maligtas. Kaya diyan dinaya niya ang tao. Hallelujah. Hallelujah. Yan po espiritu. Ang pagbabakla, ang pagtutumboy po, yan po espiritu. Yan po ay nakakahawa. Kaya take note po, huwag na huwag po kayong sasama sa mga lesbianism, sa mga nagtatransfer ng gender, yung mga homosexual na yan po ay hindi kalugod-lugod sa Diyos. Amen. Magsisi po kayo sapagkat yan po ay hindi kalugod-lugod sa Diyos. Mapapahamag po ang inyong kaluluwa kapag nagpatuloy po kayo sa ganyang mga gawain, sa ganyang pong pagkatao. Hallelujah. Tandaan po natin ang nilalang ng Diyos ay si Eva at si Adan. Wala pong pagitan, wala pong nasa pagitan, wala pong bakla, wala pong tomboy. Tunay na lalaki at tunay na babae. Hallelujah. Subalit ayaw ng demonyo ng tao ay maligtas. Kaya ni-reverse niya, tunis niya yung plano ng Diyos upang ang tao ay mapahamak at marami siyang makasama sa paghuhukom ng Diyos pagdating ng panahon, sa huling panahon. Yung tinatawag na judgment seat of Christ. Amen. Talagang bakbakan po yun. Yun po, hatulan po ang tao. Bibigay po, maharap po tayo sa Diyos upang magbigay sulit. Amen.
Yung po sa mga tao na hindi naglingkod sa Panginoon, ni-reject ang Panginoon. Yung mga tao na kung saan hindi po namuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi po namuhay na may kabanalan sa harapan ng Diyos. Amen. Hallelujah. At yan po ang sabi po rito, Genesis chapter 18 verse 25, malayo nawa sa iyo ang paggawa ng ganito, ng banal ay yung patayin kasama ng masama. Ano pat ang banal ay mapara sa masama. Malayo nawa ito sa iyo, di ba gagawa ng matuwid ang hukom ng buong lupa. Kaya dito po ay ang Diyos po ay nagpapakita na siya po ay humahatol ng matuwid. Hindi po siya nakikipagkompromiso. Amen. Kaya iniligtas ng Diyos yung pamilya ni Lot. Si Lot po ay pamangkin ni Abraham. Amen. Ang tatay po ni Lot ay si Nahor. Si Nahor po ang kanyang tatay. Amen. Na hallelujah. Amen. At yun po ang nangyari. Yung asawa po ni Lot ay naging haliging asin dahil po siya po ay lumingon sa kanyang, nangihinayang po siya. Hindi po natin alam kung bakit ganon, napalingon siya siguro. Tinitignan niya yung lugar, nangihinayang siya. Amen. Hallelujah. Na ang kanilang lugar ay nasunog, nasira, nasayang ang mga ari-arian, yung mga pag-aari nila. Kahit napalingon siya, hindi siya nakatiis. Amen. Siya po ay naging haliging asin. Kabilin-bilinan po ng ating Panginoong Diyos na huwag kayong lilingon, dire-diretso lang po. Amen. Dito po makikita natin ang Diyos pag humatol. Meron pong pronouncement, meron pong announcement. Bibigyan ka niya ng babala, bibigyan ka paunang salita. Ito ang gawin mo, bibigyan ka ng instruction at kailangan sundin mo yon. Hindi po siya nagbibigay ng paghatol o judgment nang wala pong paunang salita o yung tinatawag na forward. Bibigyan ka na niya ng babala, bibigyan ka niya ng instruction. Malinaw na malinaw po yan. Amen. Hallelujah. At kailangan sundin natin yun sapagkat kaya sinabi ng Panginoon niyo, ginawa ng Diyos yun sa ikabubuti po natin. At ang Diyos, pag gumawa ng isang bagay po ay lubos na matuwid. Amen. Hallelujah. At ang nararapat po natin gawin, tayo po ay sumunod sa Kanya. Amen. Hallelujah. Ang Diyos po ay matuwid. Hallelujah. Hindi po siya nakikipagkompromiso. At nais ko lang pong summarize yung mga napag-aralan natin about the God is a balanced being. First, holy. Pag sinabi pong holy, ito po'y banal. Amen. Wala pong bahid ng kasalanan. Hallelujah. Sabi po sa Bible, ang Diyos po ay banal. Wala po siyang kasalanan. Amen. Hallelujah. Ayaw niya ng kasalanan, siya po ay galit sa kasalanan. Kaya ang tao, kapag nakikita niya nagkakasala, hallelujah, hindi niya po binibigyan kaagad ng kaparusahan o itinatapon sa impyerno. God has procedure. At ang procedure na yan, kailangan sundin ng tao. Walang ibang gagawin ng tao kundi magpakumbaba, magsisi sa kasalanan. At ang Diyos po, ang sabi sa 1 John chapter 1 verse 9. Hallelujah. Kung ipinahayag natin ang ating kasalanan sa ating labi, ang Diyos ay tapat at banal at ay patatawarin sa ating mga kasalanan. Amen. Yan lamang po ang gagawin natin. Magpakumbaba tayo sapagkat ang Diyos po ay banal, ay yan ang kasalanan, namumuhi po sa kasalanan. Pahayag po natin sa ating labi yung ating mga kasalanan at ang Diyos po, hallelujah, ay nagpapatawad po sa ating mga kasalanan doon po sa mga nagsisisi. Amen. Hallelujah. Pangalawa, hallelujah, ang Diyos ay pag-ibig. Ayan. Ito po yung gustong-gusto ng ibang mga sekta ng pananampalataya, ibang relihiyon na nagtuturo tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Amen. Hallelujah. Ayan po ang sinasabi sa John chapter 3 verse 16 na for God so loved the world, He gave His only begotten Son, whosoever believeth on Him shall not perish, but have everlasting life. Hallelujah. Pero hindi po natatapos doon. Amen. Bagamat ang Diyos ay pag-ibig, siya po ay Diyos na hindi kompromiso sa kasalanan. Pag alam niyang kasalanan, kasalanan. Maliit man yan o malaking kasalanan.
yan po ay kasalanan pa rin na kailangan natin pagsisihan. Amen. Ayaw ng Diyos na tayo ay mapahamak sa mamamagitan ng ating mga kasalanan. Kahit ang Diyos ay nagbigay ng daan, gumawa ng paraan, ng tao ay manumbalik sa Kanya. Hallelujah. Hindi mapahamak sa magitan ng Kanyang bugtong na anak. Sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos at Kanyang bugtong na anak ang Panginoong Jesucristo. Kahit wala na pong ibang gagawin ng tao, kundi sumampalataya sa ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Sapagkat siya ang mediator sa Diyos Ama. Wala na pong ibang tagapamagitan, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Yan po ang sinasabi siya sa John chapter 14, verse 6, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Amen. Sa English po, I am the way, the truth, and the life. No one comes to Father except Him. Amen. Ang Panginoong Jesucristo po, ang siyang daan, ang siyang tagapamagitan patungo sa Ama. Wala na pong iba. Hallelujah. Kaya yan po ang naging daan. Dahil po sa pag-ibig ng Diyos, ayaw niya tayong mapahamak. Amen. Hallelujah. Kaya ginamit niya ang kanyang bugtong na anak upang tayo ay maligtas. At muling manumbalik. Hallelujah sa Panginoong Diyos. At ito po ay nagtagumpay sa magitan ng Kalbaryo. Yung Calvary. Calvary, ito po yung Golgotha, na kung saan pinako ang Panginoong Jesucristo, namatay, nabayubay, nagtigis ng banal na dugo, inosenteng dugo, para sa iyo at para sa akin, dahil sa kanyang pagmamahal. Hallelujah. Kaya God is love, pero hindi po tayo natatapos doon. Ang Diyos po ay pag-ibig. Hallelujah. Ayaw po ng Diyos na tayo magkasala. Ang nais po ng Diyos, tayo po ay nagsisi sa ating mga kasalanan. Amen. Tayo po sumampalataya sa Panginoon. And third, God is faithful. Ang Diyos po ay tapat. Alam niyo po, pag nangako ang Panginoon, kahit ilang libong taon pa yan, ilang daang taon pang nagdaan, kapag ang Diyos ay nangako sa atin, siya po ay tapat. Nangyayari at nangyayari po yan. At yan po ay proven sa maraming mga lingkod ng Diyos. Hallelujah. Na siya po ay nangako. At yan po ay nagkaroon ng katugunan. Tinugon po ng Diyos yun. Sapagkat ang Diyos ay hindi po nakakalimot. Siya po ay tapat sa kanyang mga pangako. Sa kanyang mga tao. Sa kanyang mga iniibig. Sa mga umiibig sa kanya. Sumusunod sa kanyang kalooban. Hallelujah. God is faithful. And God is merciful. Hallelujah. Yan po ang ikaapat. Ang Diyos po ay mahabagin. Yan po ang dahilan kung bakit hindi inalaw ng Diyos ang tao ay mapunta sa impyerno. Kasi nahabag po siya sa tao. Ang Diyos po talaga mahabagin po yan. Kung tayo po nahabag po tayo sa ating kapwa-tao, how much more ang Panginoon Diyos. Siya po ay Diyos na mahabagin. Amen. Siya po ay may damdamin. Katulad po ng, kung tayo po mga tao ay may damdamin, tayo po ay hinango. Nilikha ay sa wangis ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Ang Diyos po ay mas, hallelujah, mas madamdamin po sa atin. Amen. Yan po siya ay mahabagin. Mahabagin po ang Diyos. Kaya dyan po, ang pagkakataon na tayo po ay maligtas sa magitan po ng pananampalataya ng ating Panginoon sa ating Panginoon Jesucristo. Wala na pong iba. Wala na po tayong ibang lalapitan kundi ang ating Panginoon Jesucristo. Sapagkat siya lamang po ang tagapamagitan sa Diyos Ama upang tayo ay makarating sa langit. Kundi sa Panginoong Jesucristo. Yan ang dahilan kung bakit ang kamay ng Panginoong Jesucristo ang ipinako ay nakaganyan, nakaunat, inaabot ng Panginoong Jesucristo ang kamay niya sa mga tao upang at sa Diyos, para sa Diyos Ama, upang manumbalik. Hallelujah. Hallelujah. Ang Diyos po ay mahabagin. At pinag-aralan po natin ngayon, ang Diyos po ay matuwid. Amen. Ang Diyos po, pag humatol po yan, hindi po yan bara-bara. Ang Diyos po, pag humatol po yan, yan po ay matuwid. At palaging matuwid ang Diyos sa kanyang paghatol. Amen. Hindi po tayo pwedeng magreklamo, Lord, bakit sa kanya ganun? Sa akin ganito. Kunti lang kasalanan ko, sa kanya daming kasalanan. Hindi po. Ang Diyos po ay matuwid. God knows everything. God has foreknowledge. God knows our future. God knows our life.
God knows our daily life. Alam ng Diyos lahat yan. At maging ang paghatol sa mga tao ay matuwid ang Diyos. Wala po tayong pag-aalinlangan po dyan. Wala po tayong pag-uusapan patungkol sa pagiging just ng Panginoon. Siya po ay matuwid na Diyos. At wala pong Diyos maliban sa Kanya. Hallelujah. Hallelujah. Yan po ang sabi po. Amen. Kaya dyan po ang pinag-aralan natin ngayon, yung 5. Ulitin ko po. Tayo po nag-aral about God. God is a balanced being. First, holy, love. God is holy, God is love, God is faithful, God is merciful, and God is just. And how can God be loving? How can God be loving and demand holiness at the same time? How can He at the same time be both merciful and just to a guilty sinner? The answer can only be found in Calvary. Calvary was the expression both of the wrath of God against sin and the mercy of God toward the guilty sin. God is love, but not the kind of sentimental love that God is over sin. The love of God is just and holy. To understand God, His being, character, nature, study Calvary, and one will begin to understand how God can hate sin and yet love the sinner. Hallelujah. Calvary satisfies the holiness and justice of God by fulfilling all the requirements of the law and permits a sinner to enter heaven legally. Amen. Let us, hallelujah, hallelujah. Ang Diyos ay makatarungan, matuwid at banal. Hallelujah. Amen. Ang mga katangian ng Diyos o ang kalikasan ng Diyos ay umahantong sa Kanya na gawin iyon ng tama sa lahat ng oras. Hallelujah. Glory to God. Paano magiging mapagmahal ang Diyos at nangangailangan ng kabanalan, ng sabay, matuwid at banal? Yung pagkakaroon ng pag-ibig at kabanalan. How can He at the same time be both merciful and just to a guilty sinner? Paano siya nagiging mahabagin, matuwid sa isang taong nagkasala? Ang kasagutan ay matatagpuan natin sa Kalbaryo. Ang Kalbaryo ay kapahayagan ng galit ng Diyos laban sa kasalanan at ang habag sa awa ng Diyos sa mga makasalanan. Ang Diyos ay pag-ibig, subalit hindi isang uri ng pag-ibig na badamdamin na bubukal laban sa kasalanan. Ang pag-ibig ng Diyos ay banal at matuwid. Na maunawaan ng Diyos ang pagiging balanse, ang kanyang katangian, ang kanyang kalikasan. Hallelujah. At gunitain ng Kalbaryo. Pag-aralan at gunitain ng Kalbaryo at maunawa natin kung paano ang Diyos ay galit sa kasalanan. Tatapat iniibig pa din ang mga makasalanan. Hallelujah. Binigyan ng kaluguran o tinugon ng Kalbaryo ang kabanalan at katarungan ng Diyos sa magitan ng pagsasakatuparan sa lahat ng mga hinihiling ng batas at binibigyan ng kapahintulutan ang mga makasalanan na makapasok sa kalangitan. Amen. Doon po makikita natin doon na ang Kalbaryo po, kung saan pinakong Panginoon, yun po ay katugunan. Amen. Katugunan po yun. Hallelujah. Na nasatisfy po yung kabanalan at katarungan, yung katuwiran ng Diyos sa magitan po ng kamatayan ng ating Panginoong Kristo. Amen. Kaya yan po, diyan po tayo natatapos ang ating pong pinag-aralan. God is a balanced being. Hallelujah. Purihin po ang Panginoong Diyos at maraming salamat po muli sa inyong pakikinig sa sandalan ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po, Lord, sa mga salita mo, Lord, na amin pong napag-aralan, na ibahagi ko, Diyos. Salamat po, Diyos, na in-inform mo kami, Panginoon, sa pagiging isang balanse mong Diyos, Panginoon, sa mga katangian, Panginoon. Hallelujah. Na ipinamalas mo, ipinakita mo, Panginoon, God, sa oras na ito, sa bawat isa. Maraming salamat, Panginoon, sa mga natutunan po namin, mga salita mo, Lord, o Diyos. Mahalagang salita mo, Panginoon, uldot ang lahat ng banal mong salita, Panginoon, ay mahalaga, Panginoon, para sa bawat isa sa amin. Salamat po, Diyos, sa kalakasan. Salamat po, Diyos, sa tagumpay, o Diyos, at sa pangunguna mo, Panginoon, sa bawat isa. Maraming salamat maging sa mga nakikinig ng iyong mga banal salita, Lord, pag-aaral, o Diyos, ngayong hapon. O Diyos, Ama,
Ito po ang aming samod dalangin na maugal sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa muli.